si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Muli naghain si 4-piece Party List Representative JC Abalos ng panukalang batas para sa absolute divorce na alternatibong paraan para ipasawalang bisa ang isang kasal. Aniya, mahalaga man na respetuhin ang diverse religious beliefs sa bansa, wala umanong individual ang dapat pagkaitan ng karapatang piliin ang divorce. Ang panukalang ito ay naglalayong pangalagaan din ang kapakanan ng mga bata at protektahan ang lahat laban sa mapang-abusong relasyon. Nananawagan ng Philippine Chamber of Telecommunication Operator o PCTO kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang Konektadong Pinoy Act dahil umano sa mga probisyong maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad at hindi umano patas sa umiiral na teknolohiya. Ang detalye tungayan sa aking ulat. Hiniling ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators o PCTO kay President Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa Kongreso ang panukalang Konektadong Pinoy upang mas mapag-usapan pa ang mga isyong nakapaloob dito. Isa sa mga pinuna ng PCTO ay ang probisyon kung saan pinapayagan ang mga bagong Data Transmission Industry Participants o DTIPs na kumukuha ng Cybersecurity Certification makalipas pa ang 2 taon mula sa kanilang operasyon. Ayon kay Globe Telecom Vice President Ariel Tubayan, maaari nang magkaroon ng data breach sa unang araw pa lamang ng operasyon ng mga DTIPs. Idinagdag pa niya na ang pagpapaubaya sa paggamit ng spectrum ng mga satellite provider ng walang sapat na regulasyon ay labag sa layunin ng batas na mapanatili ang technology neutrality. Base naman kay Roy Ibay ng PCTO at PLDT Group, tila hindi binibigyang halaga ng pamahalaan ng mga kasalukuyang telco provider na gumagastos ng bilyong-bilyong piso taon-taon para sa modernisasyon ng infrastruktura. Samantala, ang budget ng pamahalaan para sa telco services ay nasa 7 bilyong piso kada taon sa pamamagitan ng DICT. Dito ay pinunto rin ni Ibay na kung mas tataasan ang pondo ng DICT, mas epektibong maisasara ang digital gap sa bansa. Anila, kapag naging ganap na batas ang panukala, hindi umano magdadalawang isip ang mga telco na idulog ito sa Korte Suprema para questionin ang legalidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inihain ni Senador Panfilo Ping Lacson ang panukalang batas na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga menor de edad. Dahil aniya, base sa pag-aaral, lumalabas na ang labis na exposure sa social media ay naiugnay sa mga issue sa mental health. Sa ilalim ng panukala ng senador, binanggit nito sa isiniwalat ng United Nations Children's Fund o UNICEF, ang mga Pilipinong menor de edad ay naging vulnerable sa cyberbullying, body image pressure at online harassment. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang trabaho sa Lithuania iaalok para sa mga Pinoy. Absolute Divorce Bill muling inihain sa Kamara ng 4-piece Party List. Senador Ping Lacson iminungkahing pagbawalan ang mga menor de edad na gumamit ng social media. Magna Carta for Barangay Health Workers sisiguraduhin ang pagpapatupad ng benepisyo ayon kay Tingog Party List Representative Asidre. PCTO nananawagan ng veto sa Konektadong Pinoy Act dahil sa banta sa seguridad at teknolohiya. Lea Salonga makakatanggap ng Walk of Fame star sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.